This is Cauliflower TV, exposing lies and truth shall prevail. Nandito na handang sagutin mga paratang walang patid, walang hanggan. Tapat sa katotohanan, sa liwanag magpatuloy. Ang aral ng Diyos sa lahat ay ibabagi. Cauliflower TV, tumatayo para sa tama. Sa harap ng kasinungalingan, walang takot, walang kaba. Ang katotohanan ay magwawagi laban sa dilim. Kaplir ay magpapatuloy sa Cauliflower TV. Tumatayo para sa tama. Sa harap ng kasinungalingan, walang takot, walang kaba. Ang katotohanan ay magwawagi laban sa dilim. Kaplir ay magpapatuloy sa Cauliflower TV. Tumatayo para sa tama. Sa harap ng kasinungalingan, walang takot, walang kaba. Ang katotohanan ay magwawagi laban sa dilim. Kaplir ay magpapatuloy sa Cauliflower TV. Sa Cauliflower TV. Ngayon, pag-usapan natin itong open letter na ipinadala ni Kuya Adel noong June 23, 2023, na mistulang puno ng batikos laban sa administrasyon ni Bro Daniel Rason matapos ang pagpanaw ni Brother Eli Soriano. Halata sa bawat linya ng liham na ito ang layunin, hindi lamang magpahayag ng umano'y mga hinaing, kundi talagang sirain ang reputasyon ng kasalukuyang pangasiwaan ng MCGI. Pero bago natin tanggapin ng buo ang mga isinusumbat niya, kailangan natin itanong, bakit tila nakaangkla sa tsismis at spekulasyon ang bawat alegasyon? Una sa lahat, ang usapin ng pagkamatay ni Bro Eli. Totoo bang walang malinaw na pahayag? O baka naman ito ay paulit-ulit na sinasabi, pero mas pinipili nilang pakinggan ang mga walang basehang haka-haka sa Reddit at social media kaysa ang mismong pahayag ng simbahan? Tila mas gusto ni Kuya Adel na magbigay ng kalituhan imbes na pagkakaisa sa gitna ng pagluluksa ng mga kapatid. Pangalawa, ang mga ari-arian ni Brother Eli, na parabang biglang naging sentro ng usapin ng pananampalataya. Sa halip na mag-focus sa mga espiritual na bagay, nauuwi sa materialismo ang laman ng liham na ito. Hindi ba't malinaw naman ang legal na proseso na sinusunod ng iglesia, lalo na't pinag-uusapan ng mga assets? Parang ang gustong palabasin dito ay parang negosyo lang ang pagtuturing sa iglesia. Ikatlo, ang mga issue tungkol sa MCGI Cares at iba pang proyekto. Malinaw naman sa lahat na ang MCGI ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa kabila ng pandemya at iba pang pagsubok. Pero sa mata ni Kuya Adel, tila ang lahat ng ito ay pinagdududahan. Bakit kaya masyadong negatibo ang tingin nila sa mga gawain ng simbahan? At huwag na tayong magsimula sa mga debateng gustong buhayin ni Panot. Nagbago na ang panahon. At maging si Bro Eli ay nagpakita ng maturity pagdating sa pakikipagdebate. Hindi na ito laging kailangan. Pero sa mga tulad ni Panot, parang gusto pa nilang bumalik sa mga walang katuturang bangayan. Matanong ko lang, sino ba ang tunay na pinagtatanggol dito? Sa huli, tila nagiging parte na lang ng kampo ni Oliver Oliva alias Broccoli TV, ang patuloy na pagpupush ng mga isyong wala namang basehan, lalo na ang palakulan sa apalit na pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Isang taon na ang nakalipas, pero tila hindi sila makamove on. Ano ba talaga ang layunin nila kundi sirain ang samahan ng MCGI? Bakit sila ang laging may galit at sama ng loob? Ang mga ganitong open letter ay halatang hindi nagtutulak ng pagbabago, kundi nagpapalaganap ng pagkakabahagi-bahagi.
Dapat tayong maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga ganitong taktika ng pagkakabahagi-bahagi. Nandito na handang sagutin mga paratang walang patid, walang hanggan. Tapat sa katotohanan, sa liwanag magpatuloy. Ang aral ng Diyos sa lahat ay ibabagi. Chauli Flower TV, tumatayo para sa tama. Sa harap ng kasinungalingan, walang takot, walang kaba. Ang katotohanan ay magwawagi laban sa dilim. Kaklir ay magpapatuloy sa Kauli Flower TV. Tumatayo para sa tama, sa harap ng kasinungalingan, walang takot, walang kaba. Ang katotohanan ay magwawagi laban sa dilim. Kaklir ay magpapatuloy sa Kauli Flower TV. Tumatayo para sa tama, sa harap ng kasinungalingan, walang takot, walang kaba. Ang katotohanan ay magwawagi laban sa dilim. Kaklir ay magpapatuloy sa Kauli Flower TV. Sa Kauli Flower TV.